Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, kung anong oras man inyong pinapakinggan o pinapanood ang aking video. Ngayon po, ang ating magiging topic, ang nawawalang libro ni Judas Iscariote. Aalamin natin sa history, sa mga scholar, tsaka pangunahin sa Biblia, kung totoo nga ba na may sulat si Iscariote. Huwag po tayo magkamali, dalawa po kasi ang Judas na nakasulat sa Biblia. Isang Judas Iscariote, tsaka Judas Barsabas. Tung Judas Iscariote, kasama si Judas Iscariote sa nahalal bilang apostol ng ating Panginoong Hesus. Nandyan si Mateo, si Juan, tsaka si Pedro na nahalal bilang apostol. Etong si Judas Iscariote, ayon sa Mateo 10:4, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na siya ring sa kanya'y nagkanulo. Totoo kaya na merong nawawalang libro si Judas Iscariote? Unang alamin natin kung kailan na isulat ang libro ng Mateo. Ayon sa mga scholar, ang reference po natin ay Wikipedia na free encyclopedia. Sinasabi dito ay, most scholars believe the gospel was composed between AD 80 and 90 with a range of possibility between AD 70 to 110 AD. Ang ibig sabihin, ang sulat o libro ng Mateo ay maaring naisulat noong 80 AD o 90 o possibility maaring 70 to 110 AD. Ang libro naman ni Apostol Juan, kailan ba naisulat? Ayon din sa mga scholar na ang ating referensya ay Wikipedia, the free encyclopedia, as sinasabi dito, John reached its final form around AD 90 to 110 AD, although it contains signs of origins dating back to AD 70 and possibly even earlier. Maaring pumapatak na ang sulat ni Juan ay maaaring 90 AD to 110 AD. So yan ay mga ayon sa mga scholar na naitala sa encyclopedia. Ang pangatlo, si Apostol Pedro. Alamin natin kung kailan naman naisulat approximately ang sulat ni Apostol Pedro. Ang reference natin ayon sa mga scholar ay Wikipedia, the free encyclopedia. Scholars consider the epistle to be written anywhere between CAD 60 to 130 AD with a favor for a date between 80 to 90 AD. Maaring sa mga ganung date 60 to 130 AD na isulat ang sulat ni Pedro. So nakita natin na ang mga date na ito, yung kay Mateo na umaabot ng 80 to 90 AD o range of possibility between 70 AD to 110 AD. Kay Juan naman, ang maaari ay 90 AD to 110 AD naman, at kay Pedro naman ay 60 AD to 130 AD. Sa mga ganung date ay maaaring ay naisulat ang kanilang mga libro. Ngayon, kailan naman kaya namatay ang ating Panginoong Hesus? Ayon sa scholar din, ang reference natin syempre ang Wikipedia and the free encyclopedia. They calculate the death of Jesus as having taken place between AD 30 AD to 36 AD. So, ang kamatayan daw ng ating Panginoong Hesus ayon sa mga scholar ay noong 30 to 36 AD. Makikita natin na almost approximately 30 years ang gap ng pagkamatay ng Panginoong Hesus tsaka nagsulat ang mga apostol. Ngayon, kailan ba namatay si Judas Iscariote? Basahin po natin ang Mateo 27:5 at kanyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol na pilak at umalis. At siya'y yumaon at nagbigti na siya'y yumaon at nagbigti. Si Judas Iscariote ay nagpakamatay. Malinaw na bago pa maipako ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakamatay na itong si Judas Iscariote. So pagkatapos pala ay pagkanulo, nagpakamatay, nagbigti sa punong kahoy itong si Judas Iscariote. So kung ayon sa scholar na namatay ang Panginoong Hesukristo ay nauna si Judas Iscariote. Ngayon ang tanong, papaano ngayon isinulat ni Judas Iscariote ang kanyang gospel
kung siya ay naunang namatay sa Panginoong Hesukristo. Ano ang patunay ng Biblia na hindi pa nagsusulat ang mga apostol nung habang kasama pa nila ang Panginoong Jesus? Basahin po natin ang Gawa 4:13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Si Pedro at si Juan ay walang pinag-aralan ayon sa Gawa 4:13. Meron din salin, kung babasahin natin sa ibang salin sa English translation, Young's Literal Translation, sa Acts 4:13, and beholding the openness of Peter and John, and having perceived that they are men unlettered and plebeian, they are wondering, they were taking knowledge also of them that with Jesus they had been. So, ibig sabihin dito, sinasabi dito sa translation na to na unlettered o hindi marunong magsulat. That time, si Pedro at si Juan nakasabay Judas Iscariote bilang apostol. Maari hindi pa sila marunong sumulat pagkatapos mamatay ang Panginoong Hesus. O ang posibilidad, hindi ko sinasabi na ganun nga ang nangyari. Ang sinasabi ko ay meron tayong idea na hindi sila marunong magsulat nung nabubuhay pa ang ating Panginoong Hesus. Kasabay yun na maaari din naman na may possibility din naman na nag-aral sila nung mahigit gap na 30 years, na 30 AD to 60 AD, maaring nakapag-aral sila magsulat o natuto silang magsulat. At maaari din na, lalo na, possibility na tinulungan sila ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 14:26, datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So sinabi rito ng ating Panginoong Hesus, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Meaning to say, na wala na ang Panginoong Hesus sa mundo, na tsaka palang susuguin ang Espiritu Santo. Suma total, hindi totoo ang sulat ni Judas Iscariote na nawawala. Hindi totoo ang The Lost Gospel of Judas sapagkat nakita natin, ayon sa mga scholar, ang edad na mahigit 30 years ang gap ng pagsulat ng mga apostol mula sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. 30 years ang gap hanggang sa nakapagsulat o date na approximately nagsulat ang mga apostol. Matagal na gap yun, 30 years. So, bago pa namatay ang Panginoong Hesus sa krus, ay nagpakamatay na si Judas Iscariote na ang possibility ay hindi nagsulat sapagkat apostol na kasabayan niya ay hindi pa marunong magsulat at hindi pa nagsusulat. Kaya ang sinasabing The Gospel of Judas ay hindi totoo ayon sa Biblia at ayon sa mga scholar na nag-aral kung anong taon na isulat ang mga libro sa Biblia. Maraming salamat po.